Ginugunita ngayong araw ang ika-81 kaarawan na itinuturing ng ina ng demokrasya ng Pilipinas na si dating Pangulong Corazon Aquino. Hindi naman maipagkakailan na napalapit ang dating Pangulo sa mga Pilipino, lalo't nag-iwan ito ng mahalagang pamana sa ating bansa. Narito muli si Dina Pagibitan. Itinuturing bilang ina ng demokrasya dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkamit ng Pilipinas sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution mula sa rehimeng Marcos. Hindi maipagkakailang malaking bahagi ang ginampanan at patuloy na ginagampanan ni dating Pangulong Corazon Aquino sa pagbabago sa bansa. Nakadamit ng dilaw, soft-spoken, Tita Cory ang tawag ng marami, ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa. Muling binuhay ni dating Pangulong Aquino ang malayang kaisipan ng bawat mamamayang Pilipino. Ipinanganak noong January 25, 1933 sa lalawigan ng Tarlac. Ipinagdiriwang ngayon ang kanyang ika-81 kaarawan. May bahay ng namayapa na ring si Ninoy Aquino matapos i-assassinate na siyang tunay na katunggali ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nagsilbi ang dating Pangulong Cory Aquino bilang presidente ng bansa hanggang taong 1992. Kilala rin ang dating Pangulong Aquino sa pagiging madasalin na siya namang higit na nagpalapit sa kanya sa mga Pilipino. August 1, 2009, nang bawian ng buhay ang itinuturing na icon of democracy dahil sa colon cancer. Inihimlay sa Manila Memorial Park kung saan milyong-milyong Pilipino ang lumuha sa kanyang pagkawala. Ngunit naniniwala ang milyong-milyong ito na isang legacy ang kanyang buhay na hindi na kailangan pang isulat sa isang papel upang matandaan at pahalagahan. 2010 bilang isa sa 25 most powerful women ng Time Magazine sa nakaraang 100 taon. Kaya naman nararapat lamang na pasalamatan si dating Pangulong Corazon Aquino sa kanyang pakikipaglaban sa kalayaan. Kalayaang nagsilbing unang hakbang para malayang maipahayag ng bawat Pilipino ang kanilang mga saloobin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.